subscribe sa ating channel and tap the bell button At para sumunod, lagi hindi kang tayo updated sa mga bagong videos natin. Manonood din lang muna kayo sa YouTube. Yan. Narito ang ilang mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa mga estatwa ng Easter Island. Ang pangalan ng mga estatwa ay Moai, na pinaniniwala ang ginawa noong 13th and 15th century. Sa ulo lang. Pero ang kinagulat ng mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa mga estatwa ng Easter Island. Ang pangalan ng mga estatwa ay Moai, na pinaniniwala ang ginawa noong 13th and 15th century. Akala ng karamihan na ang estatwa ay gawa sa ulo lang. Pero ang kinagulat ng lahat na may katawan pala ang Moai at nakalibing ito sa lupa. Kaya ang nakikita lang ay ang ulo. At nalaman lang ito noong nagukay sila noong May 2012. Sa katunayan, sobrang taas pala ng estatwa. Ang taas nito ay umaabot sa 33 feet. Parang kasing taas ng poste ng Meralco. At tumitimbang ng 19 tonelada o katumbas ng bigat ng 3,600 na sako ng bigas. Alam nating lahat na ang mga ulo ng estatwa sa Easter Island ay may mga katawan. Hindi misteryo. Ngunit paano nabuo ang populasyon ng Easter Island na daan-daang mga estatwa? Ang mga siyentipiko ay nalugtas kamakailan ang misteryong ito at natuklasan kung saan nawala ang mga taong ito at kung bakit. Sa loob ng maraming mga dekada, ang isipan ng mga tao ay nakatuon sa misteryo ng Easter Island. Ang isang malayong piraso ng lupa ng bulkan na malayo sa karagatang Pasipiko. Ngunit ang ating planeta ay mayroong libu-libong mga tulad nito. Pero ano ang kakaiba sa islang ito? Ang misteryo ay tinago hindi sa isla mismo, ngunit sa mga higanting mga estatwang bato na sumasakop dito. Sino bang lumikha ng mga sikat na malalaking batong estatwa na ito? Ano ba ang layunin nila kung bakit nila ito linikha? At saan nagmula ang mga lumikha dito at bakit sila naglaho? Maswerte tayo dahil ang mga katanungan ay masasagot natin mamaya. At so guys, natanggalin ko muna yung mic kasi ang Easter nagnonood naman tayo, hindi naman tayo naglalaro eh. Kung saan ay ang pangalan Anuhin ko muna binigay sa yung mic. Easter Island. Ang unang naninirahan ay ang teritoryo ng Chile at matatagpuan sa Southern Pacific Ocean. At ito ay hanggang ngayon, madali mong isaalang-alang ang isa sa pinakamalayong lugar sa mapa ng mundo. Nakahiga ito ng 1,200 miles ang layo mula sa Pitcairn, na siyang pinakamalapit nitong kapitbahay. Ano ang pangunahing lihim ng mga estatwa? Karamihan sa mga estatwa, 834 out of 887 ay ginawa mula sa material na tinatawag na tuff, na sa katunayan ay nakompress na abo ng bulkan. Nakakaintriga ang lahat ng mga bahay. Ano ang pangunahing lihim ng mga estatwa? Karamihan sa mga estatwa, 834 out of 887 ay ginawa mula sa material na tinatawag na tuff, na sa katunayan ay nakompress na abo ng bulkan. Nakakaintriga ang lahat ng mga estatwa maliban sa isang pangkat na nakaharap sa lupain. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga likuran ay nakabaling sa karagatan. Marahil ang dahilan para sa iyon ay ang paniniwala na ang mga estatwa ay ang mga nagpoprotekta sa mga taga-baryo, kung kaya't doon nakabaling ang tingin ng mga estatwa. Ang tanging mga estatwa na hindi angkop sa pattern na ito ay matatagpuan sa Ahu Akivi, isang sagradong lugar para sa mga tao ng Rapa Nui. Paano nila naigalaw o nailipat ang mga estatwa, samantalang sobrang bigat nito? Noong panahon na yon, wala pa namang makabagong teknolohiya na magbubuhat ng mga mabibigat na mga bagay. Kaya akala na iba na alien ang may gawa. Pero mali ang paniniwalang ito, dahil ang mga materyales na ginamit dito ay gawa sa materyales na matatagpuan sa isla. Pero ang tanong, paano nila nailipat ito? At merong isang American archaeologist ang nakatuklas paano nila nagawa ang paglipat ng mabibigat na estatwa. Gumawa sila ng isang replika ng estatwa at ginaya ang bigat nito, at kumuha sila ng mga lubid at pinalibutan ng estatwa.
at linipat nilang estatwa sa pamamagitan na tinatawag nilang rocking motion o paggalaw sa estatwa sa pamamagitan ng pag-uga habang linalakad ito, at matagumpay nilang nailipat ang replika ng estatwa na tumitimbang ng 10 tonelada. May isang bagong pag-aaral tungkol sa isla. Ang isang bagong pag-aaral ay isinagawa kamakailan upang tukuyin ang maximum na bilang ng mga naninirahan noong unang panahon sa islang ito. Dumating ang mga resulta at hindi nila ito inaasahan. Ito ay naging bilang ng 17,000 tao ang maaaring nanirahan ng tahimik dito. Hindi bababa sa 19% ng lupain ay maaaring sakop ng mga tanim na kamote na naging pangunahing mapagkukunan ng pagkain para sa mga tao. Ang higit pa, ang mga taga-isla ay kumonsumo ng maraming pagkain dagat at mga isda. Pero ang malaking tanong, bakit nawala ang mga tao sa Easter Island? Sa una, pinaniniwalaan ang dahilan para sa gayong pagbaba ng populasyon ay isang ecocide. Pinutol ng mga katutubo ang malalaking kagubatan at mga puno ng palma na gumagawa ng ekstrang silid para sa paglipat ng mga estatwa sa paligid, pati na rin ang mga agrikultura. Iisip nila na ang mga puno ay tutubo agad ng mabilis. Ito ay isang maling konsepto. Ang pagkasira ng kapaligiran ay nagresulta ng kagutuman, at ito naman humantong sa mga digmaan at kanibalismo. Sa ngayon, gayunpaman, ang nasabing teorya ay napatunayan na mali. Una sa lahat, ang mga nanirahan sa Rapa Nui ay tila napakahusay pagdating sa agrikultura. Ginawa nila Papanood ko yun. Ulit natin. pantong sa mga digmaan at kanibalismo. Sa ngayon, gayunpaman, Grabe. ang nasabing teorya ay Ayun napatunayan guys, so na mali. panoorin nyo yan. Una sa lahat, ang Paano mga kasi nanirahan nag-video sa ng Rapa ganun? Nui ay tila Kaso napakahusay out mic pagdating ulit na naman. sa agrikultura. Ginawa nilang pataba ang mga abo ng bulkan. Sa katunayan, ang isa pang pananaliksik ay nagpakita na ang mga tao ay nanirahan sa isla ng maraming siglo, at ang populasyon ay nagsimulang bumaba nang ang mga Europeo ay nagsimulang bumisita sa isla. At iyan ang kwento ng Easter Island. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Hit nyo lang ang like button at comment lang kayo sa baba. Hanggang sa muli. So guys, nanonood naman tayo ng iba. Tambayan TV. Ito naman, higante.